Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sugatan matapos pagbabarilin ang re-electionist Vice Mayor ng Datupiang, Maguindanao, 77 araw bago ang election 2025. Nadagdagan din ang mga iniimbestigang insidente umano ng vote buying na sa ngayon ay nasa 4 na. Pinakahuli ang sumbong sa Baguio kung saan isinabay umano sa pamamahagi ng party list membership card ang pamimigay ng pera. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sugatan matapos barilin si Dato Piang Vice Mayor Omar Samama, isang re-electionist. Base sa paunang report, nagsasalita si Samama sa isang programa sa Barangay Magaslong nang mangyari ang insidente alas 10 ng umaga. Patuloy ang investigasyon sa insidente at wala pang reaksyon ng COMELEC. Pero kabilang ang Dato Piang sa mga red areas of concern na inaprobahan ng COMELEC and Bank nitong Enero. Bukod sa karahasan, binabantayan ng COMELEC ang pamimili ng boto, gaya ng umunay pamamahagi ng pera ng isang party list sa Baguio, kalakip ng kanilang membership card. Sa ngayon ay nangangalap na ng dagdag detalye ang komisyon. Ipinakita sa amin yung picture nung allegedly ay membership card ng isang party list na may 300 piso. Pero alam niyo po kasi, yun lang po yun eh. Wala man lang kaakibat na testimonya o nagsasalitang o nagsabi na isang tao na siya yung nabigyan. Isa ito sa 4 na insidenteng iniimbestigahan ng COMELEC Committee on Kontrabigay. Mas mainam umanong magreklamo ang mismong saksi at kung may video. Ang problema, napakadaling gumawa nun. Eh paano po kung lahat ng party list, 156 lahat sila, lagyan mo ng card lang. Pagkatapos may pera din, i-disqualify ba namin dahil lang sa ganon? We need other evidence. Yun po yung sinasabi natin. Pwede po mabiktima ang lahat. Kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence, may sasample lang kami niyan. Bumuo naman ng task force ang COMELEC para mabantayan ang political surveys. Sa Huwebes, pupulungin ang mga survey firm. Isa sa aalamin kung magkano ang binabayad ng mga kandidato. May kasunduan na dapat hanggang dito lang sa amount na to yung ibabayad para sa mga survey organization. Kasi unfair sa mga kandidato na sisingilan ng milyon. Paano sila makakabayad? At saka sosobra naman yon sa Statement of Contribution and Expenditure. Kaugnay naman sa printing ng mga balota, 60% ng gagamitin sa eleksyon ang naimprenta na. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.